hangin lain eh. Ayun ba? Itong pagbugati. Ano doon? Yan, halain eh. Kanina, di pa ini. Para mas oh. Sayang. Napakaraming bunga ng lansones ngayon. Iwan ko kung nakikita nyo, medyo malilim dito. Hindi lang medyo, malilim talaga. Grabe, parang Christmas tree. Dami. Hindi pa huwag masyado. Abari. Abari. Kanina nga kanina. Pala ako kanina. Nalanggi ano? Kabugat. Dami yung bunga oh. Oh, ito nga mga plastic. Kanina na ito. Pinamutos ko na yan una. Kakapo itong pinanmotos. Ay, sus. Kaya po yan. Hindi kayo magagad. Pwede na kinimas. Hininto sa na eroy. Plastic pala ito. Kapo ito pag pinanmotos. Ano ito yan? Magkamain rambutan. Mon usaw-usaw. Malikpastik. Ani halos yung narambutan. Oo. Hindi pinamutos yan ito. Ano? Una nagpamunga. Ayan pag bagyo. So, mga bungahin eh. Yun, ay kami magpulot. Ay, bubot-bot, silaw pa. Yan, tata sila. Ano ito? Bakaran? Oo, ito yung to. Ano yun? Okay na. Napakalaki ng buwig ng bakaran. Yung kadadaan mo niya, Roy. Inuubos ng ibon mga kaparmars. Sigit panahon eh. Napakaraming bunga mga kaparmers. Mga pasaway yung ibon. Maingay pa. Ano? Napakaraming bunga mga kaparmers. Kailangan nagdadala ng higot pag harvest. Garbage. Kay panihig tayo ng mga sanga nga alalayan. Sabi na ito katapusan. Mga hinog na. Ito nga pero pag kanina yung magdadara, kamutunin ka. Ang katarmais. May halo nga budti. Ay, may na, tuwal. Yung hawalan is puno. Pero ito niya hawalan. Ano ni kapal? Yan, nawala ka ni hawalan. Kaya, bangin ka niyo yung hijab. Hidap na kasabot ka niya. Ano ito? Pahulog. Di oh, Cole. Ay, ito pinanmulot ito nga. Dahil buo mga kaparmers. Di ko alam kung saan uhugot. Kabalo. Harvest mga kaparmers. Di ba na yung pamungi? Libre mga kaparmers. Bigay ni Pajunilo. Patikit. Yung mga hilaw, pamantong yan nito yan po. Yung mga yan nasa alapin na tubig ba? Kaya bunga. Yung mga kataktak. Yan, hindi mo nakuha. Hindi pa masyadong hinog lahat. Pero pwede na. Pili? Yan o. Dami. Ayan. Daming bunga. Tatlong plastic lang mga kaparmers. Pwede na to. Pagkawala. Anong tali? Ay, may. Tali hawos. Tikon. Daw.
Gamit na tanan nga how to name kuwan. Ini. Ay, sus. Okay pa nga na. Baga sa lamara. Baga mga pao yun. Parang kuwan. Kuwan dito. Karaming bunga kaso nandun sa pinakadulo ng sanga mga kaparmers. Ayan na. Kuwan dito. Karaming bunga mga kaparmers. Lumalaylay yung mga sanga. 3 plastic lang. Marami na ito na patikin mga kaparmers. Dahil sa Sabado mag-harvest sila. Sa Sabado, konti na lang yung kakunin natin. Yan o, patikin mga kaparmers. Sa syudad wala itong ganitong patikim. 1-2 lang yung tikim sa syudad. Dito sa probinsya, mga 4 na kilo patikim. Dito yung rambutan. Kung may rambutan na tinatanim, itong nasa likuran ko na malaki, yan po ay ihalas. Tumutubo sa mga gubat na rambutan. Yung bunga niya, katulad din ng rambutan, kaso mas maliit. Masukal dito, pero napakarami yung lansones na makukuha mga tanim. Ito yung baloy mga kaparmers. Sa sobrang bigat ng baloy, napakahaba ng buwig, nabali sa yung taas. Nabali. Galing sila sa ilog mga kaparmers. Ikaw ang bainin. Damo. Bata, baba. Oo. Maliit na bagay. Ay, mang tao na, yun mga tao. Huli mga kaparmers. Dito sa probinsya, mayroong libreng ulam. Dito yung mga maulit ako no. Ulam. Lalaki ng karpa. Balanak yan, balanak. Balanak kayo ni. Balanak mga kaparmers. Tilapia. Kumintihan na itong. Inis da. Ito na lang may paitong dito. Sabari. Hindi rin tayong barikan. Balanak at saka tilapia. Dagat ng bagada pula ay. Balanak. Baligyan na lang ng 300. Mahubog na rat kami ni. Mahubog na lang magpapakan. Magastos pa kami. Ito niya para di ka mo mahubog. Pakan yan ito ba? Sabtaban na lang ni kay. Ihigit yan ni. Wala kang mag-init. Magpunong-punong. Kaya dyan na lang ito kasanga. Hindi mahubog. O tumagtulin. Libre yung lansones dito mga kaparmers. Pag nasa syudad na, hindi ka na pwede tumikim ng 1 kilo. Kalabaw mga kaparmers. Nasa ilalim ng kahoy. Sarap pumasyal dito sa ilalim dahil napaka-lilit. Kahit sobrang init sa labas, para tayo nasa loob. Dito, sobrang malamig. Hindi naman sobra, sakto lang. Yan yung mga bunga. Yan, lahat na nakikita nyo na puno, kadalasan dyan ay lansones. Yung kahit yung Tagiya. Tagiya, wala pa makakurta. Dito daw. Grabe. Ito napakaliit na bubuwa. Lansones. Bubuwa kasi ang tawag dito sa mga kaparmers. Ito, ang tawag sa bubuwa. Kahit maliit na puno, ang daming bunga. Ito hindi pa mga hinog. Tambay muna tayo dito sandali. Dito sa bahay ni Padre Nilo. Sobrang init pa mga kaparmers. 4 kilo. Libre. Nagbibigay tayo. Kaso ayaw tanggapin. Ganun talaga dito sa probinsya mga kaparmers. Bigayan. Nandun pa sila. Nandun sila Madyana. Mag-harvest pa sila. Ito, ano to? Sabi, pagkain ng ibon nila.
Kaso wala nang ibon. Nasaan kaya yung ibon? Hanggang alas 3 na. Pero kita nyo naman, nag-aapoy. Grabe yung init. Oops. Para sa tao to. Napakarami yung lansones nila. Sa Sabado yung harvest. Ang ating bingala andun, ang ingay. Ito yung mga sako. Pinaglagyan ito ng feeds. Gagamitin ito natin para sa ating frame para hindi lumabas yung mga maliliit na lupa doon sa pagtataniman ng ating mga gulay. Bago tayo magtambak ng mga dahon ng saging, kung ano-ano na pwedeng mabulok na magiging natural fertilizer, and then papatungan ng lupa, ito muna yung pinaka inner liner para siguradong hindi lulusot yung mga lupa, hindi lalabas. Doon ito sa tatlong kawayan na frame. Ayan. Mainit. Parang Middle East na dito sa Pilipinas. Grabe. Buti pa sa Middle East, kahit sobrang init doon, kahit humid, yung aircon naman pwedeng unlimited. Dito sa Pilipinas, pag meron kang pera, mayaman ka, pwedeng unlimited. Pero tayo na medyo sakto-sakto lang, sa gabi lang nakakapag-aircon. Pero ayos na yun mga farmers. Iba dito yung init, talagang pagpapawisan ka. Doon naman sa Middle East, yung init doon ay medyo dry yung balat mo, hindi ka masyadong pagpapawisan. Dito sa Pilipinas, kunting galaw mo, basang-basa na ang iyong damit. Natapos din sa wakas. Yan, tatlo yan. Merong lining, mga kaparmers, para hindi lumabas yung lupa. Pag nalagay na yung mga basura na mga nalalanta, daon ng saging, puno ng saging, mga kahoy, kung ano-ano na pwedeng mailagay natin dito. Ibabaw naman, lupa. Nilalagyan natin ng rice hull, dumi ng baboy. Mayroon doon, yung dry, wala nang amoy. Dumi ng baka, dumi ng kalabaw, para healthy. Sisiguraduhin din natin na itong mga nakausli na mga sako, hindi yan makikita. Medyo mababaon yan. Pag yun yung finished product na, para malinis tingnan, yung makikita lang yung lupa, yung tumutubo ng mga gulay, at saka yung bamboo. So ayun, grabe, parang impyerno mga kaparmas. Sana yung ulan sa Manila at sa ibang lupalop sa Pilipinas, bumisita naman dito kahit 1 week lang. Wag na yung 1 month, 1 week lang mga kaparmas. Hati-hati tayo. Sa ibang lugar nakikita natin sa news, baha na sa kanila, walang tigil yung ulan. Dito naman sa amin, grabe, ilang buwan na wala naman ulan, kahit ambon na lang. Uhaw na uhaw yung mga pananim. Kahit yung aking papaya, hindi ko alam kung makakasurvive. Pero mayroon mga mangilan-ngilan na maganda yung dahon. Pero yung iba, sumusurrender. Kukuha tayo ng mga lanta na dahon ng saging dahil napakarami, din tatambakan natin. Dahan-dahan lang mga kaparmas, kasi napakainit. Talagang
ubos ang tubig natin sa katawan. Buti na lang meron akong ice na baon. Yung natira na lang, yung mga malalaking piling ng saging. Yan yung aking sandata sa araw. Para lang tayo naglalaro. Makikita niyo yan after 3 months kung ano yung resulta ng ating pinagpaguran. Kailangan kong tiisin yung init. Kasi kung hindi ko tiisin yan, tatagal yung paggawa natin ng ating garden. Ayaw sumunod dito mga ka-farmers. Akala nila hindi totoo na nagbibigay ako ng pagkain dito, kasi nasanay sila na doon tayo nagbibigay ng pagkain. Yan, nawawala no? Lumulubog kasi mga ka-farmers dyan sa itim. So ang gagawin nila yan, kakaskasin nila yan. Ayun ang bahala maghanap para mawala yung uling. Umaga at hapon dito tayo magbibigay ng pagkain para siguradong maging malinis dito. Totally mawala yung damo. Tulad dito, yung mga damo na maliliit, pag inaapak-apakan yan ng ating mga alaga, mawawala yan. Lalagyan ko lang yan dyan at saka kakaskasin nila. Yung iba, wala dito ng kaparang nasa galaan. Ang hirap niyan, pag iniwan ko yan dyan, susunod sila dun kasi makakita sila na mayroon akong dalang balde. Alam kasi nila na nagbibigay ako ng patukadan, kaya ang gagawin ko pagdating dun, hindi na ako magbibigay para bumalik sila dyan. Ayan, yung iba kumakaskas. Sila na yung bahalang maglinis dyan.
hindi ko nahahayaan na tumubo yung damo dito para palaging malinis. Yung iba natin na Madre de Agua, patay. Siguro naman yung dahon lang dito, mula dito tinanggalan ko yan ng mga sanga dahil nga sobradong masyadong mataas. Yan, tinanggalan ko yan ng mga sanga para bumaba, para pag may bagong salingsing mababa na. Lahat naman ng sanga ay itinanim ko. Ito naman sana hindi mamatay kasi nung nagsunog tayo kahapon hindi ko na napigilan mabot dito. Pero yung dahon lang naman, hindi naman kaagad mamatay yan. Matibay ito. Sana naman huwag mamatay. Ayun lang yung medyo may damo. Paikot dito, wala na, napakalinis. Kaninang umaga dito tayo nagbibigay ng pagkain ng ating mga alaga. Makikita nyo parang winalisan. Yan, parang nagwalis dito mga ka-farmers. Dahil yan sa ating mga alaga, hinahanap nila yung bigas kahit dito sa puno ng kawayan. Nagkakaspas, naghahanap. Napakalinis na sa ilalim ng kawayan mga ka-farmers. Malamig dito. Para nandito pa ata yung kapre at saka rooms na. Pero wala na. Sa ibang kahoy na yon, tumatayo ka agad yung aking balahibo basta pinag-uusapan. Buti pa yung aking balahibo tumatayo. Ka-farmers, ang buhay ng isang farmers. Si Bunso nakalabas. Alam niyo ba yung isang sisiyo na natira mga ka-farmers? Ilagay ko siya dito. Pasok. Pasok. May luksi na. Hindi sa inyo yan. Up. Sana si Bunso? Yun na, andun na. Nasa tumakas mga ka-farmers, di ko mahanap. Nasa ilalim. Huli ka. Naawa kasi ako dun sa balde, kaya inilagay ko dito. Kaya na. Trabaho na naman. Para totally maging malinis itong ating ilalim ng kawayan, kailangan araw-araw.
pag nanalo ako ng loto, gagawa ko dito ng resort. Kung manalo, mga kaparmas. Mamaya tataya ako. Para sakaling matsambahan. Kakapagod. Pero is lang. Ang importante na kapag simula tayo pa konti. Yung pagod na to, kunting tulog lang. Tanggal yan. Panibagong araw na naman. Panibagong pagod. Yun lang yung cycle eh. Paulit yan araw-araw. Hanggang mag-expire tayo. Ayan. Napakalinis na. Mula dito, paikot doon sa may babuyan, papunta doon sa gilid ng ating lupa. Yung ating pinakabakod na tinambak na kawayan, kahapon na nagsunog tayo, nasunog yung lahat. Pagkatapos yung mga damo na makapal, nasunog. Lumabas yung pagitan. Paano malalaman na pagitan kasi hindi pa pinasukot yung lupa natin. Sabi ng mga matatanda, malalaman mo yung pagitan dito dahil lahat yan ay mayroong pinagputulan ng niyog. Kasi si Papa, na hinawakan niya to, pinaputol lahat ng niyog. May ganito lahat. So, kahapon, nagsunog ho ako. Nasunog yung mga damo, yung makapal na damo. Ngayon, binisita ko. Nakita ko na lampas pala doon. Mas malawak pala ng isang dipa. So isang dipa, tapos siguro mga 200 meter, eh malaki din yun mga kaparmas. Diba? Nakakapagod. Pinatay ko lang ang camera. Hindi ko na pinakita yung mga pakunti-kunti na detalye na hindi ko naman dapat ipakita. Mga simpleng bagay lang na ginagawa, tinatrabaho dito sa ating munting farm. Kaso yung aking bag nahulog. Kinuha at ang ating lansones. Akala siguro pagkain nila. Puno ito ng lansones mga kaparmas. At syempre yung ating bag, Hello Kitty yan. Diba? Social. Mahal yan mga kaparmas. 4 kilos na lansones. 4 hanggang 5 pa yan. Dahil 3 supot at isang supot ay may bigat siguro ng mga 1.5 hanggang 2 kilo. Kaso nga lang, nasira yung mga sikat nito. Kaya, ayun. Kailangan natin bit-bitin na nakabukas. So ako muna uuwi dahil si Mrs. tawag bukas daw piyesta sa kanyang kapatid kila Kuya John Jan. Shout out Uzi Merchandise nandun sa may likuran ng El Inyo Independencia kung hindi po ako nagkakamali. Isa sila sa napakagaling na printing press sa Tacloban City. So shout out din sa nagbigay sa atin ng lansones kay Padjonelo at kay Majana. Maraming salamat. Ay tumataba po ang aking puso na binigyan tayo ng pagkakataon na umakyat sa kanyang lansones nang ako ay mag-aabot ng kahit kunti lang ay sabi nila wag na. Ako po ay taos puso nagpapasalamat sa inyo. Ito yung ating natapos ngayon sa ating garden. Kung hindi lang ako pinapauwi, namimiss ka agad ako ni Mrs. pag nawawala ako sa kanyang paningin. Tatapusin ko sana yung lupa sa paglalagay dyan sa mga butas ng gulong. Ito lang muna yung ating temporary na naibigay na gawa, yung paglalagay ng mga dahon ng saging. May lanta at saka hindi. Ang susunod dyan, yung mga katawan ng saging, ipapatong ko dyan, paghati-hatiin, and then lupa na at saka rice hull na mayroong
dumi ng manok. Pasensya na kayo mga kaparmers sa aking boses at medyo nakakapagod talaga dito. Kita nyo para akong badyaw nito mga kaparmers. Sa abroad ako, hindi nga ako mahapunan ng langaw at saka lamok. Palagi naka-aircon mga kaparmers 24 hours. Pero minsan, humid, napakainit. Yun lang ay parang sinusumpa mo yung init. Parang gusto mo nang uwi sa Pilipinas at sumilong dito sa mga puno ng kawayan, puno ng jibilina. Kasi doon halos walang masalangan. Kundi yung malalaking building, konkretong building na unlimited din na ang aircon. Wag lang mamamatay ang aircon kasi nasubukan ko nang mamatay ang aircon kami ng asawa ko. Ang isang powder na pulbos ay inubos namin sa katawan kasi napakalagkit dahil humid yun. Hindi namin na makakalimutan yun. Talagang nasira yung aming aircon. Hindi kayo makatulog hanggang umaga, hanggang nag-antay kami ng mag-aayos ng AC. So, ayan mga kaparmers, humahaba na yung ating kwentuhan at hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa ating mga silent viewer at sa ating mga bago pa lang napadaan sa ating YouTube channel. Ang inyong pag-subscribe ay napakalaking tulong, hindi lang sa akin, pati na rin sa aking pamilya. Mabuhay po kayo mga kaparmers. God bless po sa inyo at lalo na sa inyong mga mahal sa buhay.